Ang Live Goods po parang eroplano yan. Malaking jumbo jet. Open ang pintuan, lahat welcome. Pumasok. But of course, hindi lahat papasok. Lahat ang pangarap mo nasa loob ng eroplano ito. Kayong first timer ang kinakausap ko, if you want to come in, we welcome you. If you don't want, we're still friends. Pero ito sasabihin ko sa iyo, whether you join or not, tutuloy kami. Yung tao nag-invite sa'yo, tutuloy yan. So this plane of opportunity will surely fly, whether you join or not. If I were you, sumakay ka na para sama-sama natin makuha yung mga pangalan. Okay. Ayun. Hi everyone! Welcome back to our podcast. Kahit may bagyo sa Pinas, tuloy pa rin tayo. Kasi yung guest natin ngayon, parang bagyo. Grabe. Sobrang inspiring. She's so lively and full of energy. So I'm sure marami na naman tayo matututunan sa story natin ngayon dito sa ating Munting Tambayan Online. So before we start the kwentuhan, let's offer a short prayer to the Lord. So, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for this new day and for the chance to gather again through this podcast. Kahit may bagyo ngayon, we know that you are with us, calming the storms outside and even the storms within our hearts. We pray for everyone in the Philippines. Please keep them safe, protect their homes, and provide for their needs. Bless this conversation. May every word we share bring light, hope, and inspiration to those who listen. May this podcast be a reminder that no matter how strong the winds may blow, your love and grace are always stronger. We trust everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, kwentuhan na tayo. So, konting pakilala lang kami ng onte before the kwentuhan. So, again, magandang umaga, magandang gabi sa lahat. I'm Sigrid Castillo, coming live from the beautiful city of Prague dito sa Central Europe. So, I am a mom and an engineer by profession and a proud club member. So, together with me are my two beautiful souls na podcasters din. Pasok, Coach A. Ayun, magandang umaga. 6 o'clock here in Camber River, British Columbia, Canada. Ako po si Arnold Pelipada, originally from the Philippines. I'm a casino worker, a food counter attendant, and a proud Live Good affiliate din. Ayan, kasama po natin. Yan. Hello po everyone. Ako po si Ira Alejo and 8 a.m. po coming from Winnipeg, Canada. Bedroom And- voice. Bedroom boys pa kami. Opo. And originally from the Philippines din po ako, architect po ako doon, and here in Canada, I'm a CAD technician. At syempre po, proud Live Good affiliate. At ngayon po, we have a very special guest with us, a vibrant and inspiring entrepreneur who's thriving in her business and making the most out of every opportunity. She's full of energy, wisdom, and practical tips for anyone looking to turn their passion into purpose. Please welcome po natin si Coach Juvie Talaran. Yeah. Welcome, Hi! Coach. Nahuli ako. Hello. Welcome po sa aming podcast. Nahuli. Pati yung palakpakan natutulog pa. Yan. Ayan, magandang gabi sa iyo dyan sa Pilipinas, Coach Juby. So, ayan. Thank you, Coach. Thank you sa inyong tatlo. So, ngayon, good evening sa lahat, no? 10:04 dito sa Pinas. So, ayan, good morning sa ibang bansa. So, ayan, ako si Coach Joby Talaran. Thank you sa pag-invite Yeah. dito. Salamat din sa Ay. pag-accept. Ayan, Coach Juby, actually, matagal na namin ikaw nakikita sa online. And nakikita namin yung mga share mo. Kaya
interesting and excited kami na marinig mula sa iyo yung mga kwento mo. And himay-himay lang natin, ano lang, casual lang, magtatanong lang kami ng paunti-unti. Sabi ko nga kanina, di ba, mga 74 questions lang. So, Iwasan natin na isa. sige, 73 lang. Sige. And, pero dahil nga, nakita namin yung online presence mo and for sure, yung mga makakapanood nito sa live and replay, marami talaga silang makukuhang inspirasyon mula sa iyo. So, pasensya na sa boses ko, medyo mahina kasi may mga natutulog pa. Kaya, at saka medyo, bedroom voice pa tayo. But gusto ko lang din sa mga papasok sa ating live, mag-hi tayo kay Coach Juvie. At kung may mga questions kayo, i-comment nyo lang sa comment section para maitanong natin sa kanya. So, yun. Habang ibibigay ko kay Coach Sigrid at kay Coach Ay ang pagtatanong, babantayan ko rin yung comment section. Yun. Coach Sigrid, Coach Ay. Ikaw muna, Ay. Kayo po. Kayo po parati. Kaya syempre, bago natin bigay yung tanong, syempre kilalanin natin si Coach Juvie. Yan, si Coach Juvie ay mag-share. Coach, saan ka ba, yung konting background lang, saan kayo, sa kayo province or taga Manila ba kayo? Or ano yung mga kwento na gusto nyo i-share muna? Konting background lang. Ako po ay Tobong Midsayap, Cotabato, Mindanao. Oh. So, ayan, tatlo kami magkapatid. So, ako yung panganay. And then, since bata pa, talagang mapangarap na ako na gusto ko makatulong sa mga magulang ko. Kaya, kahit na sa murang edad, talagang nag-iisip na ako kung paano makatulong sa magulang at mapaunlad ang buhay ng pamilya. Kaya, that's why, nakarating ako dito sa Manila. So, ngayon, napadpad ako dito sa Manila, nakapag-asawa ako dito, at naging tindera po ako 27 years sa diyan sa Baclaran, Manila. So, ginugol ko ng ganun katagal yung oras ko sa pagtatrabaho. So, ngayon, okay naman yung pagiging tindera, kaso lang, hindi ko talaga natupad dyan yung mga pangarap ko. Pero, talagang nakasapat sa pagtulong sa pamilya dahil ako ay breadwinner. So, ngayon, yung story ko, sa loob ng 27 years, pagtatrabaho, pagtsatsaga, masaya naman bilang tindera, pero yun nga, paulit-ulit na lang yung buhay, gano'n na lang. So, dumating ang time minsan na tinanong ko yung sarili ko, bakit kaya ganito paulit-ulit na lang? So, bakit kaya hindi ako mag-try ng ng mga ibang opportunity? Pero kinakatakutan ko naman yung mga dati kong mga naririnig kasi parang pag tiningnan ko, sabi ko, hindi ko talaga kaya. So, hindi ako sumasali sa mga ganito na ngayon, yung kung saan tayo ngayon sa MLM. Talagang hindi ko yan pinapansin, hindi ko yan iniinda. Sabi ko, bahala na, magtindera na lang ako kasi mahirap. Ganon yung nakatatak sa isip ko yung MLM dati. Na sabi ko, papasok ka dyan, tapos ang lalaki ng mga entry fee. Sabi ko, hindi ko kaya yung mag-alok sa tao na papasukin ko yung tao, tapos ganun ang gagawin. So sabi ko, hindi na muna ako dyan, dito na lang muna ako sa pagiging tindera. So ayan, dumating ang time na nakakashock yung pangyayari sa buhay ko. Nagulat na lang ako na isang araw na pakahina bigla yung yung katawan ko. Sabi ko, bakit kaya ako ganito? So, hindi ko akalain na gano'n na nga nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng natuklasan ko, nagkaroon ako ng malaking bukol. Malaking bukol sa breast. Sabi ko, hala, pero natuklasan ko yun that time, sa panaginip ko pa yun natuklasan. Hindi ko pa alam hindi ko pa nalaman kung hindi ako nanaginip. Kasi one time na naginip ako madaling araw,
na niyuyugyug daw yung hinahigaan kong kama. Sabi ko, tama na, nahilo na ako. Tapos meron akong sense na pag nananaginip ako, alam ko siya na nanaginip ako. Kaya sabi ko, kailangan ko magising kasi nananaginip ako. So, yun, di talaga tinigilan ng kakayugyug yung hinigaan ko. Hanggang yung kamay ko dumapo sa dibdib ko, dun sa panaginip ko. Tapos, sabi, bakit may bukol ako? Ang laki daw. Kaya sabi ko, kailangan ko magising. Paggising ko, kinapa ko kagad yun. Oo nga, totoo. Sobrang ang laki ng bukol. Ba't hindi ko napansin yun? Mm. Mm. Yun. Wala talaga akong gano'n na napapansin. Lumabas yun after ko nung mabaksin. Mm. Oh. So sabi ko siguro baka blessing in disguise yung yung pagbaksin sa akin, parang siguro doon ko nalaman na na may bukol dahil dun sa Yeah. vaccine, oo, na lumutang siya. So ngayon Ang- natakot ko, ah, lahat ng doktor, ko pandemic that time. Pinupuntahan ko tapos sarado yung mga ospital. Ngayon, ang libre kasi dito sa PGH. So Mhm. ngayon sa PGH naman, sabi, ay ma'am, pipila pa po kayo ng 8 buwan. Sabi ko, pipila pa ako, buhay pa kaya ako ng 8 buwan? Pipila ko kasi ang daming pasyente. So ngayon, naghanap ako ng ng mga private. Tapos ang nangyari, sabi parang benign lang daw yung bukol ko, pero litong-lito kasi ako noon, kaya sumusunod lang ako sa doktor sa procedure. Kasi syempre naniniwala ako sila yung nakakaalam. So ngayon, inopera po yung ko, tinanggal po yun. So nag-double po ako. Tinanggal po siya, yung bukol, tapos sa katinis, mabilis yung cancer, malignant aggressive. So ngayon, kailangan ko talagang mahabol yung buhay ko. Kaya nag-undergo ako ng ng mastectomy. So that time sabi ko, habang sinasalang ako sa operation, ang isip ko pa rin ang trabaho para sa pamilya ko. Pero kaya sabi ko, parang hindi ko siya iniinda kahit sinabi ng doktor na cancer to. Samantalang yung mga kasabayan ko na mga breast cancer din, na sila, parang lugmok na sila, nanlulumo sila dahil nalaman lang nila na cancer, yung sakit nila. So ako, habang sinasalang ako sa operating room, ang nasa isip ko pa rin, tuloy ko pa rin. Kahit na ganito yung kalagayan ko, tuloy hanggang nawalan ako ng malay, ang iniisip ko pa rin, ang trabaho pa rin para sa pamilya. Kaya ganun ako na kung ano yung ginugusto ko, kailangan ko makuha. Kahit na nasa bingit pa ako ng sinasabi nilang kamatayan dahil cancer, sabi ko, cancer lang yan. Kakayanin ko pa to. So sabi ko, magpapagaling ako. So habang nasa na nga ako, na-opera na ako, pagising ko, nagulat na lang ako, sabi ko, ay, nasaan na ako? So that time, kung hindi ka pala magising, wala ka na. Sabi ko, hindi pwede, lalaban pa rin ako. So, nung na-opera na ako, nagkasama-sama na kami ng mga kasabayan kong breast cancer, sabi, pinapatawa ko pa rin sila. Sabi nga, grabe ka naman, ma'am, grabe yung tolerance mo sa pain. Sila, lungkot na sila. Parang sabi nila, wala na kami. Hindi, wag ganun kayo mag-isip. Kung nabigyan tayo ng sakit ngayon, baka pagsubok lang yan sa atin. So, kailangan natin, tanggapin natin ng maluwag sa puso natin. Kasi baka tayo din kasi ang may mali, bakit tayo nagkakaroon ng ganong ng sakit. Kasi ako that time, inaano ko talaga sa sarili ko, ina-accept ko na bakit ako magkaroon ng sakit. Kasi lahat po talaga ng mga pagkain na mga masasama, yun lang po talagang pinipid ko sa sarili ko. Kasi sa trabaho ko bilang tindira, parang kulang ang time ko. So kailangan ang pagkain ko lang, instant lang, Mhm. ganun ang Yeah. pagkain Yeah. ko. Mm. Tapos Mm. pag-uwi ng bahay, pagod na rin katawan, so puro instant na lang, mga tamad na, bili-bili na lang. Mm. So, ayun na nga, Grabe, no? opo. Mm, Grabe yung, puputulin lang kita saglit doon, Coach Jobs, opo. kasi ang habang nagkukwento ka, parang parang inaano ko siya sa isip ko yung nangyari. And grabe yung ano mo, no, napagtatagpi-tagpi mo yung nangyari. Siguro nga,
may kasalanan ka, sabi mo na dahil nga sa nakakain mo, dahil nga sa dahil iniisip mo makapag-provide para sa pamilya mo. So, ang pagkakaano ko sa kwento is talagang sinakripisyo mo yung sarili mo kasi nga sa kagustuhan na makapag-provide ka, parang nahuli mo yung sarili mo sa pagkain, sa pahinga, um, kasi gusto mo lagi kumita para makapag-provide kasi ikaw yung panganay Tama. sa pamilya, no? So, yun yung actually marami ang makaka-relate yun kasi sa atin, kahit sa mga tao na nasa ibang bansa din, like ako, kami, saka yung mga kababayan natin sa Pilipinas, ang una nating iniisip is makapag-kumita, makasurvive. Kaya sabi mo kanina, di ba, parang nakita mo na yung sitwasyon, gusto mo sana na mas malaki pa yung potential na mag-i-income. Kaya lang, natakot ka naman dahil may mga negosyo na ang tataas ng mga startup cost. Kumbaga nakita mo yung sarili mo na ayaw mo sana ng ganun lang, ayaw mo sana mas ma-close ka lang doon sa income mo as sa pagtinda, which is wala namang masama kasi, di ba? Pero meron isang bagay na humihila sa'yo na hindi gawin yung pagninegosyo dahil nga sa kakayahan mo magsimula dahil sa puhunan. Nakakalungkot ang isipin yung buong kwento na marami sa atin ang dumadaan sa ganong pace na malaki naman yung pangarap pero marami mga pumipigil sa pangarap na yon. And maganda na marinig nila yung kwento mo kasi bukod sa pangarap, sa pagpo-provide sa pamilya, sa pagkakasakit, sa realidad na kung anong merong gobyerno meron tayo. Diba? Yung PJs na nabanggit mo kanina na kailangan mong maghintay 8 months. Ba sabi mo? 8 weeks? 8 months? 8 months. Yan. Dinaanan din yan ng sister-in-law ko na kailangan niya maoperahan. Pila siya madaling araw, pila. Pero which is dapat hindi naman ganon. Kaya lang, ayun na yung meron tayo ngayon ng yung realidad na sinasampal tayo na kailangan talaga lakihan mo pa yung pangarap mo, lakasan mo pa yung loob mo. Kagaya ni Coach Joby, na kahit nagkasakit na, yung sabi mo kanina na nagkasakit ka na, ang iniisip mo pa rin yung pamilya mo. Alam mo yun, yung parang grabe, it takes a lot of courage to have that kind of spirit. Kasi ang hirap nun. Kaya yung mga nakasabi niya nakasama niya sa ospital na lugmok na. Kasi may hina, hindi ka naman sinisisi sila, pero syempre, ikaw ba naman masabihan ka na meron kang big C, di ba? Grabe na. So, ang dami, dinala mo kami sa isang kwento na talaga namang, alam mo yun, napasaya mo ako dahil na-inspire mo ako sa tapang mo. Pero, at the same time, na medyo nalungkot din ako ng konti sa kwento kasi nga, yun yung reality ng buhay ngayon. So, yun. Bago ko ibigay kay Coach Sigrid at kay Coach Ai, gusto ko lang mag-hi mabilis lang na sa ating comment section kasi nandun sila eh. Kaya lang syempre, nagtuloy-tuloy tayo. So, hello Coach Hi, Janet. Coach Janet. Magandang araw. Good morning yata sa Toronto, Canada. Good day, sabi niya. Si Coach Myra na nag-hi Coach sa atin. Myra. Hello. Pinag niya si Coach Eden. Si Nainay Vic. Hello, nandyan si Nainay Vic. Natuloy tiya kagabi? Hindi, parang Yeah, mamaya today. kami. Mamayang gabi. Ay, grabe po yun. So, may live kami sa TikTok kung nakafollow kayo. Ayan. Kasama ko si Nainay Vic. And si Sir Joben. Bakilala ni Coach Joby to. Sabi niya, our missionary of Live Good. Si Coach Jobs daw ang missionary ng Live Good. And, totoo yan, nabanggit ko yan kanina, Nanay Vic. Sabi ko, nakaset ang hair, ang ganda, blooming si Coach Joby ngayon. I'm sure hindi lang naman ngayon. Yan, si Coach Myra na nagtatag. At saka si Tita Mila na sa Marikina. Tita Mila, ingat kayo dyan. Baka, I hope na hindi na tumama talaga yung bagyo sa Pilipinas. Kasi nakakatakot siya.
Si Coach Mike Marcelo na nasa Hi, Coach Calgary. Mike. Ako, coach. Kamusta? Ayan. So, si Sis Michelle. Yan. Si Sis Michelle, Hello, good Coach morning sa atin dito Michelle. sa Vancouver. Aga aga magising ng mga taga-Canada. Oo nga, no? Oo nga, nagulat Mas ako maaga kasi sa gising. babalik pala yung oras natin. But anyway, syempre si Coach Joby yan. So, kailangan gumising tayo maaga para ma-inspire tayo ng maaga. Yun. Grabe Thank you so naman. much. Salamat sa pagbigay sa akin ng time makabati sa ating comment section. So, Coach Sigrid, Coach I, take it away. Ayan. Ako. Okay. Coach Yubi, yung kwento mo nakaka-inspire. Yung sa unang part ng kwento mo na kung paano mo natuklasan yung big C mo na tungkol doon sa panaginip. So parang si Lord talaga gumagawa ng paraan para ma-save yung buhay mo. So kasi kung hindi ka na naginip, hindi mo malalaman na meron ka palang gano'n na dapat ka magpa-doktor and so gano'n. Tapos na-mention mo rin yung culprit or yung cause nung big C na yon, yung vaccine. Hindi ko lang sure pero nung after ko lang ma-vaccine, doon na po yun lumabas. Kasi lagi ko naman chine-check yung di po talaga ako nakakapa. So na ano yun ng doktor na yun yung naging cause? Baka ang sabi daw parang nakatulong yun kaya nag-trigger na discovery Na-trigger ko. siya. Oo. Opo. Mm-mm. Kasi kung hindi, baka maging sikreto lang. Yung bukol ko pala is nakaano po talaga sa bones, nakadikit. Mm. Nakadikit siya. Kaya nung inopera siya, talaga nilinis siya ng nilinis, sabi ng surgeon. Mm. Oo. So yung question ko related doon, dun sa gitna ng mga struggles na yun, sabi mo nga kanina, yung mga kasamahan mo dun sa hospital, nalulugmok na kasi hindi nila ma-accept na ano yung nagkikip sa'yo para maging positive pa rin despite ng mga negative na nangyayari. So, you keep going kasi eh. Ano yung hugot mo at lagi ka pa rin positive despite dun sa mga struggles na yun? Kasi ako, simula bata ako, marami na po talaga ako napagdaanan na nagpatibay sa akin. So, So, sisiw na lang. even cancer po, may pag-asa po tayo. Kahit na cancer tayo. So, yun na nga, kailangan din sa cancer pala, kailangan ma-detect mo lang siya ng maaga. Pero sa akin, na-opera ako, naglakas loob ako na hindi po ako mag-undergo ng chemo. Pero Kasi in-advise nga, na siya. in-advise po sa akin, pero ako po ang pumili. Ako po ang pumili ng na hindi talaga ako magkikimo. Kasi, syempre marami akong naririnig na mga breast cancer na talagang pag hindi mo kaya yung chemo, talagang mapapaaga ka mawala. Kaya sabi ko, nag-pray na lang ako na sabi ko, Lord, sana merong paraan kahit na yung sa mga organic way. Organic way na Tapos that time, nung na ako, habang tinutuklas ko yung na yan, bago dumating si Libud, marami mo na akong bininture na mga opportunity kahit na hindi ko gusto. So sabi ko, baka dito ko makukuha yung hinihiling ko sa Lord na kahit online na magagawa ko dahil operada na ako, hindi na ako makapagtrabaho ng ng mabigat. So yun na nga yung story, yung upline ko, proud upline ko proud downline ng ng ating coach Harold Pangan, Diamond Leader. So talagang ako ay na humanga kay Coach Harold. Kaya sinusundan ko siya. So sabi ko, yung pagkatao ko na malakas ang loob, nakita ko kay Coach Harold. Kaya kung ano yung biniventure niya, gulang ako ng go. Pumasok kami kahit saan company, yung mga crypto, mga investment. Sabi ko, okay lang. So pinasok ko yan. Talagang inano ko din sa sarili ko, papasukin ko to, pero kailangan marunong din akong lumabas. So na-experience ko yung crypto kahit wala akong idea, sabi ko, na tumatatak sa isip ko na ito, parang hindi maganda yung mga ganitong
ganitong business. So, ang ginagawa ko, pag pumasok ako dyan, talagang, talagang ano ako, yung nag-iisip ako kung paano ko din siya lalabasan. Kasi may pakiramdam ako pag yung mga pinapasok ko na hindi maganda. Sabi ko, Mm. maninigurado pa ako sa pera ko. So, ano ko na lang, no, kwento ko, yung mga pinagdaanan namin. Kasi bigla siyang sinasara yung dashboard, di ba? So ako, may instinct ako na kailangan malabas ko yung pera ko. Kaya habang open pa yung dashboard, talagang nakikipagsabayan din ako, nakikipaglaro-laro din ako. Pag bago pa lang yung mga company na pinapasukan namin. So pag iba na yung pakiramdam ko, pag may nag-utos na sa akin na ilabas mo na yung pera mo, wini-withdraw ko na yan. Pero kumita na ako, tumubo na yung pera ko. Bago nawawala talaga yung mga pinapasukan namin. Parang pinapakagat ka lang tapos hanggang yung iba, millions na talaga yung nilalaglag. Pero pinipigilan ko pa yung mga iba kong kasama. Hindi na sila naniniwala. Sabi ko, obserbahan nyo din. Kaya ako, talagang nilalabas ko ang pera ko. Kaya napunta man ako sa mga ganong hindi pa rin ako natalo. Pero yung mga iba kong kasamahan, so ayun na nga, nag-iiyakan na dahil milyon talaga ang nilabas. Kasi sila na natangay na sila doon. Parang na sila, laglag na lang sila ng laglag ng pera. Kahit sabihan mo, hindi na nakikinig. So wala talaga, luhaan talaga yung mga kasama ko. So ngayon, isang araw, tinawagan ako ni Coach Harold. Madaling araw, 2 AM, tumatawag siya. Sabi ko, bakit kaya tumatawag si Coach Harold? Kailangan kong sabihin. Kasi alam ko pag si Coach Harold tumatawag sa akin, may opportunity i-ano. Kaya sige lang ako ng sige. Tumawag siya, sabi niya, Juby, meron ako nakitang opportunity. Makakabawi na tayo dito, coach. Ang ganda talaga. Sabi niya, di ba alam mo yung matrix na pagdaanan natin yan dun sa investment? Oo, alam ko yan, coach. Basta oo lang ako ng oo kasi ang nakatatak sa isip ko, go lang ng go. Hanggat Mhm. may buhay, may opportunity, take risk lang. Kasi wala namang mawawala. 'Di ba? 27 years nga ako nagdusa. Wala namang nabago. So, di mag-try ka pa rin. Sabi ko, sige lang po. Sabi niya, magkano puhunan? 3,000 lang po. Sabi ko, ay naku, kayang-kaya ko na yan. Itinignan ko. Sabi ko, kaso lang kulang pala yung ko, coach. Ang laman ng itiin ko, kulang ng 600. Sabi ko, sige, mag-pre-enroll ka na lang muna, Coach Joby. Sabi ko, sige. Pero bilisan mo ha. Kasi paunahan dito, paunahan ng posisyon sa matrix. Sabi ko, ganun ba? O sige, di nabuo ko na yon. Nahabol ko din, no, na nakapag-lock in din ako nung mag-cut off na. Di instruction lang siya. Sabi niya, Coach. Sabi ko, Coach, okay na. Naka-lock in na ako. Nagawa mo na? Sabi ko, oo, madali lang naman eh. Diba? Kasi kung malakas talaga ang loob mo, ako wala na akong inaantay-antay na mga instruction kung ano. Sabi niya, basta gamitin mo card mo. O di, sinalpak ko dun. Di ano lang, sinusundan ko lang kung ano yung mga kasunod. Di, ayun na, congratulations, nakalaki na sa likod. Sabi ko, Lord, sana ito na yun. Ito na yung tamang opportunity. Wala pa din akong idea, di ba? Siyempre, try lang ng try. Sabi niya, Coach, pumasok ka sa Zoom. Yung Zoom ngayon. Pagpasok ko sa Zoom, 72 participant that time. Tapos, ang member dati, hindi ako nagkakamali, parang 5,000 pa lang. 5,000 wide yung member. Kung ako nagkakamali, parang yan ang natatandaan ko. 72 participant. So, ayan na. Siyempre, nakapasok na yung team ni Kutsaro, di ba? Rat-rata na. Nag-ingay na yung Zoom. Si Kutsaro, tira ng tira. Sabi ko din, ako din. Banat din tayo. Pero pagpasok ko muna, no, naintindihan ko muna yung complan. Pinakinggan ko muna. Pero ang nagtatak agad sa isip ko, ito no, totoo no, yung $2,047.50. Sabi sa unranked daw. So ngayon sabi ko, hindi na masama. Yung $2,047.50, saan mo kukunin yan pag napuno? Pero naintindihan ko kaagad pag napuno. Pag napuno. Doon talaga ako nagsimula. So sabi, matagal yan. Yun ang isip ko. So bakit hindi ko bibilisan? Kasi sinasabi doon, pag nag-bronze rank ka, bawi na yung puhunan mo.
Yun. Kaya sabi ko, naku, kailangan ko mabawi. Di, ayun na nga ang nangyari. Di, hanap ako ng hanap naman ng mga tao na ma-invite ko sa iba't ibang mga GC naman dati na sinamahan namin, yung mga bininture namin. So, Mm-mm. pinag-message ko na yun sila. Sabi ko, bilisan ko para ako makakuha sa kanila. So, ayun, nakakuha ako ng 2 tao. Nag-bronze rank ako. Tuwan-tuwa na ako. Pumasok yung $25, di ba? Dalawa, di $50. Eh, Mm-mm. nakakatawa. Ang napakinggan ko kasi kaagad, no, kay na Coach Fernan, isi-sit up daw yung bangko mo doon sa IP out, sa e-wallet. Di, ang ginawa ko, yun na kaagad, sinit up ko na kaagad, pinagpuyatan ko, ginawa ko lahat. Naku, doon pumasok sa sa bank account yung $50. Sabi ko, sabi ko, ay, okay lang, sige lang, ipunin ko na lang. Hindi ko pala ma-withdraw pa agad-agad yun kasi nandun na pinasok. So ngayon, kailangan pala doon yung bank statement. Statement. Mm. So ngayon, nagpunta ako sa bangko, sa BDO, hindi ako iniinda doon, dinididma-didma lang ako. Sabi, bakit kaya ganito, dinididma-didma ka lang? Kaya doon talaga ako lalo nag-trigger, sabi ko, kailangan makagawa ka talaga ng paraan para sa sarili mo, no? Na hindi ka na magre-rely sa mga tao. Okay maging mabuti sa tao, pero may tao na talagang, yun nga, yan, porque natingin sa'yo parang wala ka pang pera, yun na yung na-experience ko, hindi ka intindihin. Sabi ko ganun pala kayo, hindi niya ako intindihin na, boss ko yung Chinese, di ba, dyan sa Baclaran, sa BDO. Mm-mm. Sabi ko, boss, ayaw nila akong pansinin. O, di umakyat yung boss ko, halika, Juby, tayo, tara, akyat tayo. Kayo intindi ha, bigyan nyo bank statement si Joby. Sabi ng boss ko, oo, yan. Sabi ko, Diba? ganito lang pala. Sabi, Kala nyo ako bigay yung tindira. Ayan akin tindira. Mabait yan. Mabait sa akin. Ganun ang mga Chinese kasi, no? Mapagmahal yan sila. Pag ikaw din sa kanila, nag-ano ka sa kanila, yung nakuha mo yung trust nila. Grabe ang mga Chinese magmahal pala ng mga tauhan. Kaya pasalamat din ako dyan sa kanila, no? Nung ongoing operation ko, yung amo ko ang nagsagot sa akin sa mga gastusin, oo. Yung amo ko. Kaya yun, Yeah. nabigyan ako bang statement. Sabi ko, tuwan-tuwa ako. Inano ko naman, pinasa ko naman yun sa Ang hirap naman ang proseso. Sabi ko, hindi pwedeng mag-give up. Kailangan maano mo to, ma-activate mo to hanggang, ayun, success, na-activate ko na direct sa likod. Ayun, na-withdraw ko na yung $50. Kasi tuwang-tuwa na ako. Tapos, ayun na nga, no? Kasi ang sabi sa Matrix, pagka may tao kang naipasok, pag nag-renew yon, after 3 months, meron ka ng commission sa Matrix. Diba yun yung sa Complan? Tinignan ko, no, na pagdating ng 3 months, alam ko na kaagad na may papasok sa akin na $0.50. Yun talaga yun pag simula pa lang sa umpisa, inuunawa mo na, alam mo na kung magkano yung papasok sa matrix mo. Kasi 2 tao pa lang. Yun. Di sabi ko, pagkakita ko ng $0.50, grabe, ang ganda, totoo ang live good. Kasi siyempre may $50 na ako, tapos may buwanan na ako, $0.50. Sabi ko, totoo. Tapos, ayun, may weekly pass start pa kasi nga siguro naka-invite na yung 2. Naka-invite na nga. May pumasok sa akin, no, na $10. Siguro yung 2 naka-invite, kaya may $5. Yun ang nangyari. Tapos, pangalawang monthly ko, nagulat ako, pagtingin ko, 78.17. Sabi ko, saan to galing? Sabi ko, 2 tao pa lang naman. Oo. Ang ganda talaga ni Bibod. Ang ganda talaga. Hindi na ako mapakali. Alam niyo ba, Coach? Di ba, bagong opera ko, hahawakan ko yung balikat ko. Sabi ko, naku, kailangan na to. Wala, pang-invite ako ng pang-invite. Tira. Hanggang hindi ko namalayan, hindi ko alam, nagsisilver ako. Pumapasok na mga 26 piso ko na diretso, no, 26,000, 32,000 sa silver rank. Sabi ko, tira. Sabi ko, nagugulat na lang ako, gold rank na pala ako, hindi ko alam, gold rank na ako. Mini-message ako ni Coach Martin. Si Coach Martin, excited. Sabi niya, kasi gold rank ka na, Coach. Hala, totoo ba, Coach, gold rank na? Hindi mo alam? Hindi, Coach. Naku, sinilip ko, ito pala yung gold rank, dilaw.
Dilaw yung yung doon sa sa stat. Sabi ko, grabe, napakaganda talaga ng live good. Sabi ko, anayin ko na talaga to, hindi ko na talaga to papakawalan. Wala na akong sinasayang, nagpupuyat ako. Kala mo nyo parang robot ako. Sabi ng mga anak ko, magpahinga ka naman, ma, operada ka, ma. Sabi niya, Mm. hindi ako na nakikinig, tira lang ako ng tira. Sabi ko, para to sa inyo. Mm-mm. Yeah. Then, yun nga, nag-gold rank ako. Alam mo, na-withdraw ko, 49,000 mahigit. Ay, tuwang-tuwa yung mga anak ko. Wow, ang galing. Oo. Natawa. Oo, Coach yung Juby, putulin kita doon, ha? Kasi tawa ka dun sa gold rank tapos dilaw, no? Ito din, ha? Dapat gold pala. Dapat Tapos, gold alam talaga. niyo ba yung pamilya ko, super negative yan sila. Sabi ko, gugulatin ko na lang kayo. Naku, mauna pa yan sila magaya. Tara na, withdraw na tayo, mama. Kinukuha na yung ATM. Nagkakatawa. Nakakatawa yung experience Ay, namin, nako. oo. Di syempre, Coach, opo. sorry, utulin kita kasi may mga comments lang na pinapaulit sa'yo ni Nanay Vic yung yung in-chick mo daw. Natawa. Paano ulit, sabi. Sige, Ma- mag-in-check ako, magbibilang ako. Magbibilang. Joke lang. Magbibilang ako. Eat this sasi, gulak, chitpoy, kauchap. Oh, Ayun ang alam ko. naman. Ano yun? Ayan. 1, 2, 3, 4. Si Coach Eden nandito din, ha? Hello, Sir Ayan, Arm, si Ma'am Coach Eden. Ay, Celia. Coach Eden. Yan, mga idol natin Chinese. yan. Yan, tapos si Sis Michelle pumalakpak dahil nga nakakabilib naman talaga ang naging ni Coach Juby. Mm. Sabi ni Nanay Vic, bakit ka pa maghintay kung pwede naman bilisan? Totoo. Correct. At Correct. kailangan talaga klaro at si Coach Juby may clarity siya sa what she really wants in life. And sabi ni Sis Michelle, very simple lang ang live good. Yun nga kasi point na gusto natin talaga maintindihan ng tao na simpleng-simple lang talaga ang atake ng live good. Hindi pero si Coach Joby, diba, hindi niya kailangang pa. Nasusundan niya yung gagawin niya, sinabi sa kanya na naniwala lang siya na, na maganda yung opportunity. Tinignan niya, pinag-aralan niya, at tinan mo, na kayang-kaya niyang sundan yung mga instructions kung paano mag-pre-enroll, paano mag-enroll, paano gumagawa ng payout, paano mag-withdraw. Apakasimple lang talaga. Pero kung kailangan niyo talaga ng tulong at ng guidance, marami tutulong sa atin at magtuturo kung paano gagawin yung mga bagay-bagay. So, hindi mo siya kailangan gawing mag-isa, pero kaya siyang gawin mag-isa. You know what I'm saying? Yung talaga very straightforward lang siya. And yun. Gusto ko lang mag-hi kay Coach Sheridin from Saudi. Hello. And yan, amazing. Sabi ni Sis Michelle, sabi niya, sarap lang pakinggan kahit paulit-ulit si Coach Joey. Kasi lagi sila magkasama kasi ni Kasi naman, this is the kind of story na kailangan nating marinig paulit-ulit. Meron siyang sinabi kanina, na sabi niya, nung ginawa niya yung mga opportunity, yung mga pinapasok niya, sabi niya kanina, wala namang mawawala. Bakit hindi niya gawin? Totoo naman, di ba? Kung tayo medyo nahihirapan sa sitwasyon natin, ang kasi ng human nature, yung takot. Kasi doon tayo parang na-build ng takot. Kasi nga parang ayaw natin masaktan, ayaw natin mag-fail. Pero kung mas malaki yung pangarap mo, gagawin mo siya. Kasi in the first place, tama si Coach Joby, wala namang mawawala. Kung hindi siya mag-work, at least should try. Kasi, di ba, doon palang panalo ka na. Kasi 1 or 2 out of 10 lang ang sumusubok. Di ba? So, doon pa lang panalo ka na by experience, sa learnings, di ba? So, and habang ginhanap mo yung para sa'yo, at least natututo ka. So, yun. Tapos may sinabi din siya kanina, kapag may pinasok siya, pinag-aaralan niya kung paano siya lumabas. Hindi dahil iniisip na agad niya na hindi mag-work, pero parang inaano niya yung sarili niya, nire-ready niya yung sarili niya sa possibility na ang negosyo ay hindi laging panalo. Diba? Ang nakakalungkot lang kasi dahil nga, kunyari tayo, malaki na yung nilabas natin. Takot na takot tayong ihinto yun dahil inisip natin, ang laki nang nalabas ko, kailangan maglabas pa ako, laglag. Diba? Ads, ganyan, renew. Hanggang sa hindi mo namamalayan, daan libo na yung nagastos mo, lumigod dyan na, walang bumabalik. Nakalimutan mo, nagninegosyo ka.
'di ba? Kapag negosyo walang bumabalik, mag-isip ka na. So, Mm. tama yung sinabi ni Coach Ruby, Mm. kapag may pinasok ka, pag-aralan mo, pero dapat maghintay, alam mo din yung limit mo kung kailan ka bibitaw, kailan ka hindi. Kasi ang nakakalungkot kasi, dahil nga masyado tayong na-attach at masyado tayong, pinanghihinayangan natin yung mga nailabas na natin. Kahit alam nating talo na tayo, ayaw pa nating bumitaw. Well, iba-iba naman ang opinyon ng tao pagdating diyan. Kasi yung iba naman tinignan, hindi, baka alam mo yung nagdidig ka ng gems, 'di ba? Dig ka ng dig ng dig. Tapos at this point huminto ka, yun pala yung gem nandito, 'di ba may gano'ng kuwento? Malapit Dalawa na. kasi yung puwedeng mangyari dun, 'di ba? Kung kung saan ang tinuloy mo pa, natamaan mo na sana yung gem or yung gold, panalo ka na sana. Kaya lang huminto ka, Hindi mo na. hindi mo nakuha. Pero on the other hand, kung alam mo rin kung kailan hihinto, kasi, um, yun nga yung sabi ko, yung parang ang dami mo ng nalagay na sakripisyo. Parang napabayaan mo na yung ibang aspeto ng buhay mo, kakahabol ng gem na yun. Eh, hindi mo alam meron pala isang gem dito sa kaliwa. 'Di ba? Bakit isang gem lang yung tina-target mo? Eh, puwede namang maraming gems at maraming gold sa paligid. Yun lang yung opinion ko. So, yun. Mm. Coach, agreed na may tanong ka pa kay May Coach follow-up Ruby? question ako dun kasi na-mention niya kanina, 'di ba? Sa dami ng mga ayaw niyang pumasok sa ganitong industry pero napilitan siya kasi nandito yung mga opportunities. Tapos na-mention niya na kapag may mga opportunities, meron siya yung may mga nararamdaman, may mga instinct na, uy, ano yan, yung papasara na yan o pag ganun. So, ang tanong ko lang doon, Coach Juby, ano yung instinct mo ba nang pumasok ka dito sa Live Good? Ano Ah, yung, kumbaga, ano yung first talaga, ang pagkakita ko kaagad sa Live Good Coach, no, sa salita pa lang, grabe, ang paningin ko kaagad sa salita pa lang ng Live Good. At saka ayon dun sa observation ko na nakarating ako sa sa Gold Rank, wala akong masabi kay Live Good. Talagang siya na yung perfect opportunity na napakadaling gawin kung unawain mo lang ng todo, kahit mag-umpisa ka lang doon sa dalawa, at kung ano yung ginawa mo, ituro mo doon sa dalawa talaga, magduduplicate siya. Doon ka lang titingin. Kasi nakita ko talaga sa Live Good ang system, kahit sino naman sa atin, unawain mo lang talaga, napakadali lang. Mantakin mo, wala kang na ibebenta-benta, yung inaayawan ko na benta-benta. O magsabi ka lang sa kaibigan mo na ito, membership ito, mag-member ka dito, 50% direct referral, tapos hindi lang yan. No? Dati nag-start kami dito 6 ways to earn, ngayon 9 ways to earn na. Tapos yung 9 ways to earn na yan, nagpapalo lang yan pag magsipag ka mag-repair dito sa kumpanya na to. Kasi at least dito, talagang hindi ka mapapahamak ayon sa mga pinagdadaanan ko. Grabe, napakalinaw talaga ng ng Live Good. Susundan mo lang yung sistema, makukuha mo lahat ng pangarap mo dito kay Live Good. Kaya hanggang ngayon ako, eager na eager ako kahit na may mga umalis, may mga nabawas. Maraming tao sa mundo, maraming pinapanganak, hanggat hindi mo maabot yung mo, tuloy ka, laban ka. Ganun lang talaga ang mangyayari dyan. Hanggat may buhay ka, ako nakikita ko, makukuha ko yung pinapangarap ko dito sa pamilya. Kaya kailangan natin sama-sama lang tayo, magtulungan tayo. Huwag natin isarado yung mga utak natin kasi ito na nga, may madali na nga eh. Bakit hindi natin gawin, di ba? Nagtatrabaho tayo ng matagal sa pagiging empleyado, pero yung sahod natin doon fix lang. Tapos yung katawan natin humihina. Paano dito kay Live Good, no? Pagka sinipagan mo na ngayon, pagdating ng araw, hilata ka na lang, no? Kasi nakapagtanim ka na, ayun na, aanihin mo na. Kaya nga yun yung sinasabi na unrank, $2,047.50, may kaakibat yun kung ayaw mo magtrabaho, magtambay ka, may babayaran ka pa rin monthly kasi nga subscription tayo. So yung sinasubscribe mo doon, kung ikaw, iisipin mo yun,
tutulungan mo din ang kumpanya kasi nagpaparami tayo para magkaroon ka ng spillover. So ngayon, magtulungan tayo na team para magkaroon tayo ng spillover. Kasi ang spillover, bonus yun. Swerte mo lang kung ngayong ano na sinusundan mo is masipag. Paano kung pareho kayong waiter? Kaya ang gagawin na lang natin, magtulungan na lang tayo, mas mapaspread pa natin yung ano, yung opportunity sa iba, nakatulong pa tayo, kikita din sila pag ipanaunawa mo sa kanila. Hindi yung mag-antay ka lang na mag-antay tapos magtatanong kung saan ang income mo, hindi ka naman nagtrabaho kahit 2 tao. Oh, yun nga, yun kaya nga pag bronze rank ka, bawi na. Tapos pag napuno yung level 13 mo, pag napuno yun, saan ka kukuha ng 200,000 a month pag napuno yun? Waiting ka Ah, lang. Sige, mag-ano ka lang dyan, mag-antay ka. Pero kung ako sa ano no, sa mga kapwa ko affiliates din no, magtulungan na lang tayo kahit ano, dalawa. Wala ba kayong close na friend, kay kamag-anak ninyo? Dalawa lang. So gawin, para sa akin no, gawin natin lahat. Oo, online. Madali mag-online pag masipag ka. Offline, lahat lang ng gawin mo dito strategy kasi kay Live Good, walang tapon. Magmula sa product no, nakakatulong yung produkto. Mas lalo na sa complan. Ako nag-start ako dito, aminin ko, financial ang inaano ko kahit sabihin opera ako. So nung kumita ako, tinry ko yung product. So yun yung nagpalakas sa akin. Yung factor mm, 4, yun muna ang inuna ko, magnesium at methylene blue. Yun yung tinuloy-tuloy ko. Nagulat na lang ako sa pagbabago ng katawan ko na sobrang lakas, parang nagbalik yung ano ko. Kasi dati, kulubot yung balat ko, parang kala mo yung nauupos na ang pangit talaga. Pero nung tinik ko yung yung Live Good product, so ayun, gumanda na yun talaga yung ko, yung aura ko. Tapos parang wala na akong sakit, parang wala nang katapusan yung lakas ba pag ininom mo yung yung factor 4 magnesium. Alam mo, nakakalimutan ko minsan na may opera ako, ang dami ko nagagawa. Pero minsan mm, sabi ko ay nakakalimutan ko na, parang normal ako. Pero kahit na dinalas ko minsan na parang nag-agaw buhay ako dahil sa yung nakalimot ako, trabaho ako ng trabaho sa loob ng bahay. Inuman ko lang agad ng Factor 4, ay grabe na naman, parang superman ako. Kaya matindi, no? Kung naghanap ka lang naman din ng mga product na yan, na may mga katuturan, dito kay Live Good, hindi lang basta product lang na matawag na may product ka, talagang nakakatulong talaga siya sa katawan natin. So, hindi ka lang dito healthy. Wealthy ka pa pag tinrabaho mo siya. Ganun lang talaga, trabaho lang talaga. Yan ang katotohanan natin dito, no? Sa buhay natin, magtrabaho tayo. Pero ang Live Good, napakadali. Pag-aralin mo yung sistema sa online, madali lang. Huwag kang mainip habang nagtatrabaho ka. Trabaho ka lang ng trabaho. Gawin mo lang lahat para mm. magbunga yung tinatrabaho natin. Hindi yung Yan. magdadakdak tayo. Ano ba yan? Walang kita. Hindi naman to investment ang Live Good. Negosyo to. Correct. Online. Ayun Yun. na nga 3,000 na nga. Meron tayong grabe yung website natin. Napakalupit. Tapos Mm, 200 plus ang market natin. O, di ba? mm. Yung iba, kunyari lang. 100 plus May, countries, yeah. opo, oo. Yun. Ang ganda nung kasi malinaw na malinaw kay Coach Juvie na talaga naintindihan niya yung pinasok niya. At this time, sa dami ng mga pinasok niya na nakaraan, ngayon, kaya sinasabi niya na dito ihataw niya talaga. Irarating niya talaga kasi nakita niya na yung mga mali dati, alam niya na yung mga natutunan niya, ngayon dito niya ina-apply sa Limcod. Yan. Si Coach Ira, kasi alam ka na tamaan na ni Coach Juvie yung mga products. Alam ko si Coach Ira may nakaabang yun na question about something. Nasabi na nga ni Coach. Pero, may tanong akong iba naman. Curious lang ako. Sige, sige. Kasi, nakwento ni Coach Ruby nung kumikita na siya. Like, sobra siya naghataw nung nakita niya yung incoming na mga payout sa Live Good. So, curious naman po ako, paano niyo po nabalanse yung work tsaka personal life Ayun. and Yun. business? Considering nga rin na may challenges kayo na face health-wise po. Ayun no, kasi simula nag-start ako kay Live Good kasi nga 'di ba ganito yung naging kalagayan ko. Hanggang ngayon po, yun lang po ang ginagawa ko, kus yung Live Good lang po. Diyan po umiikot ang mundo ko. Nagpapaaral, nagsusustain sa family,
Ayun, dyan ko lahat kinukuha sa Live Good. Ngayon, yung Live Good talaga yung nagpapalakas sa isipan ko na trabahuin ko kasi nakita mo naman na siya na ang nagbibigay lahat ng mga pangangailangan mo every month. So bakit kailangan mo pa mag-ano, nandyan na binigay na sa'yo. Binigay na sa'yo ng Mm. Panginoon yung opportunity na kailangan mo na lang pagtuunan ng pansin. Aralin mo lang mabuti. Pag inaral niyo mabuti ang Live Good, grabe, iwan ko na lang. Wala kayong sasayanging oras. Yeah. Ako nga kulang na lang, parang tatakbo na ako para maabot ko na yung diamond eh. Yes. Yes. Yun ang goal. Yun. Yung sa tanong ni Coach ay, gusto ko lang i-follow up doon. So dahil nga naintindihan mo, sabi mo kanina, yun na yung silib ko na yung nagpo-provide ng mga pangangailangan mo. Paano mo siya ginagawa, Coach? Kasi siyempre may mga kids, diba? Family. Apa. Ano yung time ba, ilang oras yung nagugugol mo sa negosyo? Ilang oras yung nagugugol mo sa pamilya? Natutulog ka pa ba? Yung mga ganon. So, paano mo siya ginagawa sa isang araw? So, sa isang araw na pagising ko, so ayan, unang-una, mag-pray tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo na binigyan ako ng ganitong opportunity, napakagandang opportunity. So, ayan, uunahin ko muna yung mga gawain ko sa bahay, tatapusin ko muna yan, yung pagluluto, pag-asikaso sa anak ko, kasi kahit college na yung anak ko, ako pa rin ang nagpa-plansa. Pero habang ginagawa ko Parang na sa mama yung pala. yung trabaho ko, habang ginagawa ko yan, ang utak ko nandun lahat sa business, sa Live Good. Gumagalaw, pero Okay. nag-isip ako ng mga idea, kung ano ang mga gagawin ko. Yun, dyan ko siya nasasabay. Parang lagi akong masaya, excited. Ikaw ba naman, di ka maging excited na akalain mo pa ba na lalakas ka pa sa ganitong sitwasyon tapos binibigyan ka pa ng support ng financial? Lahat ng mga pangangailangan mo sa bahay na ibibigay ni Live Good, magrereklamo ka pa ba? Ayun. So, Tama. yun, ganun. Ayun. Tinatapos ko muna yung mga trabaho ko. Pagtapos ko ng trabaho, haharap na ulit ako sa cellphone, mag-aaral ako. Sinasamahan ko din ang aral, makikinig ako ng mga sa atin, mga top leader, kung ano yung ginagawa nila, kumukuha ako ng idea, ano yung mga sinasabi nila, pilit ko yun ina-apply. Doon lang umikot ang mundo ko, Live Good at pag-asikaso sa pamilya ko. Ang napakaganda kasi parang hawak mo lahat ang oras, malaya ka, nandiyan ka lang sa bahay, kasama mo sila, naalagaan mo sila, pagdating nila, pagod sila, galing sa school, naalagaan mo, kasi yung trabaho mo nandyan, nakapag-build ka na kumbaga ng magsusupport sa'yo weekly and monthly pagka talagang sinisipagan mo. So, hindi ka na nagwo-worry na, paano ba to? Wala akong pambayad ng ganito. Ang sarap ng buhay. Dito ko naramdaman kay Live Good na kahit ganitong sitwasyon ko, parang wala lang akong wala na akong iniisip na problema. Pa-relax ka lang talaga kahit hindi pa gaano kalaking kinikita mo. Kaya nga talagang sinisipagan ko. Tsaka in-encourage ko din yung iba. Sipagan lang din natin. Yun lang talaga ang sikreto. Aralin at sipagan. Yun lang yung talaga yung sikreto natin dito kay Live Good. Kasi alam nyo, yung may-ari ng company, sobrang napakasipag nila. So dapat tumbasan din natin ang sipag nila. Maya naman tayo na mag-ano ng income tapos ikaw hindi ka nagsisipag, yung mga may-ari nagsisipag. Tapos lagi silang excited. Ako nanonood lang ako ng Firestarter Friday. Grabe na. Nag-aalab na ako niyan. Makakita ka ba naman ng Noder Kasan? Diba? Ang saya-saya. Si CEO, grabe sila, energetic sila. Kaya sabi ko, lalo akong ginaganahan, magiging energetic magtrabaho pag ganito yung mga may-ari. Ang sisipag, tsaka walang delay pag nagbigay ng commission, walang labis, walang kulang. Pag nakulang, i-email ka pa, sorry, ganito, ibabalik namin next week. Ganon yung napuna ko sa likod. Kahit katiting na sintimo, ibibigay pa sa'yo. Pag nag-error yung system, bibigay pa yung income mo. Grabe, galing, grabe, napaka-honest ng natin. So pinakinggan ko yung yung araw mo.
hindi mo napapabayaan yung pagdating sa pamilya kasi nasabi mo nga kanina, kahit college na yung anak mo, ikaw pa rin nagpa-plancha, 'di ba? Naalala ko tuloy yung mama ko habang nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho na ako nung siya pa rin nagpa-plancha ng damit ko. Pero yun nga, 'di ba, parang ta's pinakinggan ko din, parang grateful lang talaga yung puso ni Coach Juvie kasi nga, 'di ba, despite yung sakit, pero yung opportunity naman grabe, so tuloy-tuloy din. Kaya talagang kailangan maging grateful lang tayo sa life kasi doon natin makikita yung mga blessings na binibigay sa atin ng Lord. So si Coach Pinky watching from Florida, USA. Hello. Hi, Coach Pinky. Ayan. So tuloy-tuloy tayo, 'di ba? Nagkukwentuhan lang tayo na 55 Yeah. minutes na tayo, 'di ba? Hindi natin namamalayan. So ako wala na akong tanong kasi gusto ko lang talaga narinig yung mga kwento ni Coach Juvie. Pero si Coach Sigrid tsaka si Coach Ay baka meron pa. So, Coach Juvie, ang saya mong kausap. Correct, 'di ba? Kahit may bagyo sa Pinas, no, hindi niya inaantala, no? Very, Oo. very positive ang pagkatao niya. Tsaka yung very clear yung ginagawa nga niya na mention mo nga, Coach Rino. Very clear sa kanya kung bakit niya ginagawa at papaano niya gagawin at ano yung nadudulot ng ginagawa niya sa buhay niya. So, Coach Correct. Ruby, ang tanong ko lang, kung may isang bagay ka natutunan dun sa life mo, ano yun? Na gusto mo ma-share dun sa mga nakikinig sa atin? Isang natutunan. So yun yung natutunan ko no na kailangan pagka may pangarap ka na gusto mo talagang maabot kahit sa anong larangan, lalong-lalo na dito sa libgod, no. Lakasan natin ang loob natin, no. Huwag tayo magpatangay sa takot kasi yun yung pumipigil sa atin na oo, gusto natin tumulong sa pamilya natin pero hindi naman tayo nag-a-action, no. So kailangan gawin talaga natin ang lahat, no, para makuha natin yung mga minimithi natin dito sa trabaho natin. Ako may dagdag ko lang, kasi sa product, 'di ba? So kumita na ako, may pera na ako. Napagaling ako ng sabihin natin na ayos yung katawan natin saka yung sa pamilya ko. Talagang mahal na mahal nila yung Live Good product. At saka ako, nag-ano yung puso ko na pag may nakakita ako na may mga sakit, talagang hindi ako nahihiya na i-insist ko din yung talaga yung mga Yeah. product. Sa Bicol, marami pa ako natulungan. Halos iniikot ko yung sabi ko online yung trabaho ko, pero bakit parang gusto ko mag-ikot na mag-ikot? Nag-aano ako ng mga bahay-bahay, baka sakaling makatulong yung product ko, may mga sakit. So, kakaikot ko no na anuhan ko yung mga tao, may mga diabetes, may mga gout, tapos matinding sakit, mga complicated. Pero alam nyo, ang inaalok ko lang, factor 4, pero nakatulong sa kanila. Anong sabi nila? Grabe, hulog ka ng langit sa amin. Akala namin, hindi na madugtungan ang buhay namin. Dahil po sa Live Good Factor 4, marami pong natulungan doon sa Bicol. Yung complicated na no, umigi talaga yung pakiramdam nila. O hindi tayo gamot, no, pero talagang napakaganda, lumakas sila. Oo, mga matitindi yung pinagdadanasan nila. Meron kaming kapitbahay doon na yung nabaksin siya sa booster. Sobrang kati yung katawan niya, buong katawan niya, alam niyo ba, mga coaches, ang pinangkakamot niya, kutsilyo na. Ha? Kutsilyo. Okay. Oo, kasi yung allergy niya after mag-booster, alam niyo, ilang taon niya sinapper yun? Magdadalawang taon na. So ngayon, dumating ako sa Bicol, una, doubted sila sa product, nagpaskil ako ng tarpaulin, na sila na curious, yan. Sabi ko, ini-explain ko yung mga product. Sabi ko, magtiwala ka lang kasi danas na namin yung yung mga produkto sa amin. Magtiwala ka lang, sabi ko, yung parang sa bunganga ko, magtiwala ka lang, mawawala yung kati mo. Titigilan mo yung kakukudkud ng kutsilyo dyan. Nakikita ko siya, bakit kutsilyo na yan, Sabi ko, magtiwala ka lang. Walang mawawala sa iyo sa presyo ng factor 4 kaysa magdusa ka dyan forever. Oo nga, nagsasabi ko, sige, bibili na ako kasi baka makatulong. Kasi parang ka na
gusto mo talagang kung tulungan, o gusto talaga kitang tulungan, kailangan mo lang magtiwala din. So, ayun, binili nila yung Factor 4. After 2 days, no, nagbalita sa akin, Juby, salamat. Nawala na yung kati, nawala na daw talagang kati. Ngayon, ang ganda na ng balat niya. Ano pa lang, Mhm. 2 araw pa lang nag-inom. So ngayon, nag-repeat order yun, nakadalawang Factor 4 na sila. Ginagamit na lahat nila kasi yung asawa niya namamaga yung tuhod. Ngayon, wala na. Kaya, mahal na mahal nila Live Good. Kahit na hindi sila mag-member, bili lang sila. So ngayon, kumalat na din doon sa doon sa lugar yung yung Factor 4 pa lang yan ha. Pero sabi ko para makumpleto talaga yung ninyo, i-grab nyo din na matry din yung lahat ng ng kahit sa international wellness pa lang. Kaya yung excited din sila na maano nila yung mga Live Good product. Nakatulong talaga. Tapos meron doon yung sobrang lala ng ubo na parang halos hindi na makahinga, na hindi naniniwala. Talagang kusa na lang lumapit din sa akin. So natulungan talaga, gumanda ang pakiramdam nila. Kaya sobrang pasalamat din nila sa sa Live Good product. Kaya diyan ko may pagmamalaki yung yung mga produkto natin na kailangan talaga ng katawan natin. No, so yun yung ko sa kanila, kaya kailangan itong Live Good, wag na natin talaga itong sayangin. Wag na nating palagpasin na binigay na to talaga sa atin ng ng Panginoon, ng kampanya na to. Hindi lang to basta-basta tong Live Good. Yun yung masasabi ko. Kaya Yan. yung mga natutunan ko din sa buhay, no, yung syempre tayo, tao lang naman. Ako talaga, matigas din ang ulo ko. Ganon. Pero dumating sa time na, yun na nga, yung mga madadanasan natin mga pagsubok, baka pagpatibay lang sa atin at magiging maayos yung natin, yung pagkatao natin, no? Yung mga napagdadaanan natin. Para magiging, tawag dyan, magiging maganda tayo, tawag dyan, hindi ko mabanggit. Yung magiging matatag tayo sa mga Ah, pinagdadaanan natin. At saka dumaan man tayo halimbawa sa mga dagok na mga nabigo tayo, mga pinapasukan nating negosyo, tuloy lang tayo kasi sa bandang huli, hindi magpapabaya ang Panginoon. So ayan nga, kaya binigyan niya tayo ng Live Good. Kaya magtiwala lang tayo yes. palagi. Yun po yung Amen. kong lesson, no? Mhm. So una talaga si Lord. So ngayon, pinagpala tayo dito sa Live Good. Kaya talagang Yan. masaya ako lagi may Live Good. Kung walang Live Good, paano na lang kaya ako? Paano na lang ang pamilya ko na sa akin lang lahat umaasa? Mhm. Yun, Totoo kaya yan. yun yung Say mga it naano loud, ko sabi nga sa nila. tama, love Yan lang na, talaga tayo sa kapwa yan. natin. Nakaka-inspire kasi yun nung nakita na ni Coach Jovi yung benepisyo na nakukuha niya. 'Di ba parang paulit-ulit natin naririnig sa mga kasama natin sa community na hindi natatapos yung mission niya na nung nakita niya yung ganda, pinag-aralan niya, kumita siya, naging healthy siya, anong susunod dun, 'di ba? Susunod Mm. dun, ise-share mo na siya. Kasi yung pinagdaanan mo, yung sitwasyon mo, baka hindi lang ikaw may ganyang klaseng sitwasyon na kailangan mong isang ipasa. 'Di ba? Yun yung ating obligasyon. Ako naniniwala ako na it's our responsibility or obligation na 'wag mong sarilinin yung mga blessings. Hindi mo naman kailangang ibigay yung kinita mo, 'di ba? I-share mo yung kung paano mo siya kinita or kung paano ka naging healthy. Yun yung i-share mo, yung process. 'Di ba? Kung ipi-flex mo kung kasi healthy ka, ipi-flex mo kasi may nagka-income ka, hindi hindi lang dapat na hihinto doon, dapat pini-flex mo din yung proseso. So kung natuto ka sa mga pagkakamali mo noon, ituro mo. Kung kumita ka sa negosyo mo, ituro mo, 'di ba? Mm. Kung nakakuha ka ng solusyon doon sa sakit mo, ituro mo, 'di ba? Hindi naman siya mahirap. Ah, Kasi kung totoong talagang concerned ka sa tao sa paligid mo, kahit alam mo na tatawanan ka nila, dededmahin ka nila, gagawin mo pa rin. Kasi ginagawa mo 'yon hindi naman para sa'yo, hindi lang naman para sa'yo, 'di para sa kanila din, 'di ba? At least nagawa mo yung part mo, nasa kanila na 'yun kung pakikinggan ka nila, 'di ba? Ayan, umabot si Miss Spain 'no, nandiyan Hmm, watching live from akala ko Spain. wala siya eh. Ah, si
Si Coach ay napangitilis ako sa comment. Hello, Coach Ira, watching from Mexico, Hindi. Pampanga. Nasa Manitoba yan. Kaibigan ko Alam yan ko. dito sa Winnipeg. Hello, Eskwela din Coach. yan. Yung gusto niyo pong malaman kung ano yung LiveGood, kung paano yung basic info ng LiveGood, kung nakita niyo po yung ating QR code, yan po ang QR code ni Coach Juvie. Pag in-scan niyo yan sa phone niyo, dadaling kayo sa website ni Coach Juvie at makikita niyo doon yung mga may video doon na pwede niyo panoorin, meron doon mga details, pero kung gusto niyo pong malaman ng one-on-one discussion, pwede niyo pong i-message si Coach Juvie or kami po nila Coach Sigrid at Coach Ira para sa mas marami pang info about LiveGood. Ayan. Yes. And si Coach Eden nag-message, may isa akong member na 8% na lang ang function ng kidney. Sabi ng doktor, pa-dialysis siya. Pero hindi siya nagpa-dialysis dahil wala pa daw siyang pera. Hintayin niya lang yung kung kailan siya kunin ng Panginoon. Kinuha ko address niya, pinadalan ko ng factor 4 at magnesium. Now, nakaihi na siya at malakas na ihi niya. At hindi na namaga ang mukha niya. Wow. Oh. Grabe. Thank you, Lord, di ba? So yan yung mga idol natin. Yan, sila Coach Eden, sila Coach Juvie kasi talagang ang puso nila parang yung naging pain nila, yung mga naging sakit nila, naging ano na nila yun, parang mission na nila. Kaya ang sabi ni Nay Vic kanina, di ba? Missionary ng LiveGood. Yan sila Coach Eden, sila Coach Juvie kasi pag nakita nila na kailangan ng tao yung LiveGood, isi-share nila. Sabi ni Coach Juvie kanina, oo, hindi tayo gamot, pero marami na ang mga testimony na nakatulong talaga siya. So, hindi natin siya kiniklaim. Sabi nga doon, di ba, no approved therapeutic claim. Pero organic siya. So, ano bang sama ng organic sa katawan, di ba? Sabi ni Miss Pay, nakalimutan ko, busy. Nag-serve ako ngayon ng lunch. So, isang busy, ano rin yan. Busy ma'am ng LiveGood Community. Hello. Nakaka-inspire, sabi ni Coach Pinky. Yes po. Sobrang inspire. Kaya, yun. Coach Ai, gusto mo mag-thank you? May last question? May question pa ako. Gusto ko lang padaanan ulit yung nakwento ni Coach Juvie na sabi niya gusto din ng family niya yung products. So, gusto ko lang daanan. Sa tingin niyo rin po ba sa inyo po, Coach, effective po ba yung Live Good products sa inyo health-wise? And paano po nakatulong yung products sa inyo and sa family niyo? And anong products po yung mga yun? Sa ano ko po no, unahin ko yung sa anak kong babae. Pagka every month no, mag-monthly period siya, talagang nahihimatay yung anak ko. Nadanasan niya na talagang nahulog siya sa katre, na bagok yung ulo niya, buti hindi na ano. Tapos yung paa niya napalipit sa katre. Dahil yung yung dysmenorrhea ba yun kung tawagin? Oo. Hindi niya kinakaya. So sabi ko, anak, i-try na natin yung hormonal. Yun, sa awa ng Panginoon. Next month, wala na. Mama, salamat. Super effective pala talaga. Wala nang nararamdaman yung anak ko. Kaya ngayon, lagi kami may baon ng hormonal. Nandito po, lagi po naming dala. Yan, kasi yung anak ko muntik ng madisgrasya na himatay, no? Buti nagising pa siya. Kaya grabe ang takot ko, sobrang awa ko sa anak ko. Nung bumagsak siya dahil lang sa dysmenorrhea, sa cramping, nakakaawa. Sabi ko wala akong magawa, namimilipit sa sakit. Pinapainom ko ng maligamgam. Wala pa kaming nito. Dati muna, binilhan ko muna siya ng Buscopan. Sabi ko yun, nag-decide na ako na ng hormonal balance. Kaya yun, ito talaga yung nakatulong, grabe. Sobrang nakatulong. Kaya pasalamat kayo sa Lord. Lagi naming baon yan. Tapos, pina-partneran niya ng magnesium and detricato. Pero yung hormonal, yun ang naka-address dun sa napakatinding sakit na nararamdaman niya. Cramping. Dysmenorrhea. Oo, grabe talaga. Halos mamatay yung anak ko. Kaya grabe talaga yung product natin. Diba? Sabi nga sa nila... inyo po, Coach Juvie. Sorry, Coach. Sige, go lang pa.
Sa inyo po, Coach Ah, Jovi, ano po yung product na ano talaga? Sa akin naman, ang una kong tinignan nung ma-opera ako kasi sobrang hina ako. Yung mga buto ko parang ano siya, mga tumutunog. Tapos yung balakang ko parang tumutunog pagka naglalakad, hirap. Ang ginamit ko lang nun talaga muna, no, factor 4 ng tuloy-tuloy. So ngayon wala na lahat yun yung mga nararamdaman kong pain. Sa factor 4 lang po yun. Yung mga tuhod Mm. ko na parang tumutunog, pati liig ko. Parang kumbaga parang rumupok yung mga buto ko. So ang Mm. naka-address niyan is factor 4 po. Tapos sobrang lakas ko talaga dyan sa ano, sa factor 4. Yun. Mm. Kasi yung factor for, ano yan eh, parang, di ba, for nga, di ba? Fish oil siya, turmeric, coenzyme Q10, garlic, tsaka black pepper. So, alam mo naman yung mga benefits ng mga yon. Actually, narinig ko pa lang yung anti-inflammation. Alam na marami na siya talagang ma-address na sakit-sakit. Yan. Galing. Habang tine-check natin yung factor 4 na mag-highlight si Coach Efren watching from Gumaca, Hi, Coach Quezon. Efren. Coach. I hope everyone is safe. Kasi meron tayong in-expect na sana hindi na tumama sa Pilipinas yung bagyo. So, pero dapat mag-ready pa din kasi ayaw nating paulit-ulit na nangyari yung mga nakakalungkot na balita sa lalo nangyari sa Cebu. So, our prayers sa ating mga kababayan sa Cebu, sana malagpasan ito. Grabe, no? Nakakalungkot, nakakagigil, nakakapag, ano yun, halo-halong emosyon yan. Halong emotions. Oo, kasi hindi dapat nangyari, pero alam natin calamity. Calamity wala tayong magagawa, pero yung disaster, merong nagsabi ng difference between calamity and disasters. So may mga bagay sana na nagawa na para hindi naging malala yung sitwasyon, pero nangyari pa rin kasi sa kapabayaan at mga kagagawa ng ilan. Ay, nagiging political tayo, pero lalayo tayo ng konti doon. Ayan, so grabe ang inspiration na nakuha natin kay Coach Joey. Alam ko na marami pa tayong mapupulot sa kanya. Pero again, hindi sapat ang isang oras kalahati para dito. So baka magkaroon tayo ng part 2, part 3 pag hindi busy si Coach Joey. Pero ayun, si Coach Sigrid, Coach Ice, tuloy-tuloy pa rin kung baka may gusto kayong i-clear, i-thank you, or itanong. Go pa rin tayo. May isa lang akong gustong i-clear or itanong. Na-mention mo kanina, Coach Yubi, sa mga tao sa Bicol na natulungan mo, yung kumakamot ng kutsilyo na, ano yun, yung tapos inas mo silang bumili sila sa iyo, nag-i-stock ka ng mga products kasi 'di ba medyo may gap yung pagdating ng product sa kanila. Delivery, yeah. Oh, meron kang stock? Ano po, binibili ko lang din sa sa mga kasama natin. Pero na-try ko sa Bicol mag-order, no. Tinry namin mula sa US talaga. Dumadating talaga yung product, no. Kahit na saan tayo sa province. So, experience ko sa Bicol is 1 month and 8 days siya dumating yung produkto. So, It's ako worth may the mga Opo. It's worth the wait naman kasi kung darating siya talaga, kung pinagdusahan mo nga ng 2 years kakakamot ng kutsilyo, diba? Ano ba naman yung 1 month na hintayin mo yung product? Kaya yung sinasabi natin, kasi minsan ginagamit nila yung delivery as Opo. negative dun sa company na ang tagal, bakit ganito, bakit ganyan. Magagaling po kasi siya sa US at alam niyo naman yung custom din sa Pilipinas. Ayan, magbabalik na naman tayo sa political, Yun lang nagpapatagal. Haharangin. Politika na naman, haharangin na naman ng post office, ng custom, ang dami-daming proseso. Imbis na ipadala na lang ng mabilis, pag lumagpas ka pa sa ganitong amount, kailangan matax ka pa, harangin ka pa. O hindi naman kasalanan ng LiveGood. Alam nyo na, sino na naman may kasalanan nito. Nakakabawi na lang ako. Imbis na marami tayong kababayan na tutulungan ng product, ang dami nilang mga ginagawa. Nagiging hadlang pa sila sa
Di ba? Tapos papipilayin nila sa PGH ng 8 buwan. Meron mga product na makakatulong galing sa ibang bansa. Harang naman sila ng harang. Pero dumadating po. Medyo natatagalan lang. Pero kung kailangan nyo talaga, marami po tayong mga kasama sa Live Good Community. Reach out lang po kayo sa mga kakilala nyo. Tapos kukonek po yan sa mga tao, sa mga kasama natin. Kung sino po yung may available, willing naman po yung i-share. Hanggang hindi dumarating yung order nyo. So, yun. Yeah. So, kung i-clear yung part na yun na hindi kasalanan ng company dahil marami tayong mga sistema dyan sa Pilipinas na hindi masyadong, hindi maganda. Yun. So, thank you sa tanong na yun, ha, Coach Sigrid. Magandang tanong yun, actually. Coach, kayo po. Coach Ai? Yes. May siguro last question ko na lang muna to. Gusto ko lang balikan ng onti yung nakwento ni Coach na yun nga may natulungan siya na may sakit, ganyan. So, curious ako at gusto ko na rin sigurong para na rin sa mga nanonood sa atin, baka curious sila, baka may sikreto si Coach Juvie. Ano po yung sikreto niyo sa pag-invite sa Live Good? Okay, good At question. saka, like, inaano nyo ba, pinapakita nyo ba agad yung ito, gamitin mo yung product? Paano nyo po sila, Para mo sinishare, yeah. Hindi po. Pagka nag-invite, nilalabas ko kaagad yung excitement ko na naranasan ko, na sabi ko, alam nyo ba, ito membership club lang to. Tapos, napakaliit ng ng puhunan. Tapos, alam nyo ba, kung na-experience yung mga ganun na kailangan yung mag-auto-ship monthly, dito hindi. Wala kang ibang gagawin kundi i-share mo lang yung membership. After mo magbayad ng affiliate, share ka lang. Wala kang binta-binta. Ayaw mo magbenta. Ayaw mo bumili. Ganun lang kasimple. Ganun ba? Oo, ganun lang. Pero kung kailangan mo ng product, pwede ka mag-try. Mag-member ka muna kung doubted ka pa na mag-affiliate. Kasi doon sa affiliation, doon tayo binabayaran sa binabayaran natin monthly na subscription. Kasi meron tayong tinatawag dito na matrix na makapagbigay sa atin ng residual income. Sabi niya, ganun ba? Simple lang pala, no? So, ganun agad din ang atake nila. So, mag-decide ka na. Kasi dito, may tinatawag din dito na paunahan pagka sa posisyon. Kasi maaari ka din na mabigyan ng bonus dun sa spillover. Kasi dito may photo spillover. So, ang ganda pala. May chance na may bonus na. Tapos, pagka nag-invite ka, magra-rank up ka pa. Yun ang hinahabol natin kasi para mabilis agad tayo na mag-leverage dito. Parang ginagamit ko lang yung excitement din sa kanila pagdating sa business. Sige, kaya yun agad sabi niya, sige, sali na ako. Basta i-guide mo ako, ma'am, ha? Ikaw ang bahala. Oo, hindi ka mapapabayaan sa akin. Ginaganon ko yan. May tumatawag sa akin minsan. Magme-message sa akin sa Facebook. Sabi niya, ma'am, gustong-gusto kita, ma'am, kasi lagi kang dumadaan sa hall ko, parang wala kang kasawa-sawa sa Live Good. Sabi niya, kasi dati nag-pre-enroll na rin daw siya. Nag-pre-enroll na rin, pero nung tinanong niya daw yung nag-invite sa kanya, sinabi daw sa kanya, patay na ang Live Good. Sabi ko, biniro ko na sa kanya, baka yung nag-invite sa patay na po, ang Live Good. ang Live Good ngayon ko, skyrocket ko. Sabi niya, talaga ba? Sige, mag-ipon muna ako ng pera ngayon, ha? Basta i-guide mo ako mabuti. Oo, basta sumunod ka lang din, coachable ka lang din, ha? Sa ituturo ko sa'yo kung paano. Ganun ko lang sila inaano. Ganun. Kung ano sinasabi niya, sinasakyan ko lang. Hindi mo talaga ako pabayaan dyan. Oo, hindi kita pabayaan para kumita ka. Tutulungan kita, i-guide kita. Kung anong gagawin mo. Yun lang. Pero Ganun dapat, ako mag-invite. pero dapat nga talaga coachable. Kasi kung hindi rin kayo willing magpaturo, kung kayo naman yung tipo na tao na hindi nyo kailangan turuan, kaya nyo naman gawin yung Live Good. Pero kung kailangan nyo ng tulong, make sure na talagang magpapaturo kayo. Hindi yung, diba? Kasi may mga tao na hindi talaga coachable. That's a reality. Si Ma'am Jamila, Hi, Coach ma'am. Jamila. Hello, Coach. Yeah, nakita ko yung TikTok mo karaan, ha, Coach Jamila. Nice one. Nagti-TikTok siya. Or nagda-dance pala siya. So, hello. Ayan, so, di ba yung kanyang diskarte, yung kanyang atake is,
hype in a natural way, yung hindi siya fake, 'di ba? Saka tinuturo talaga ni Coach Juby yung hindi niya papangakuan ng mga magagarang kotse, alam mo yung mga pang-hype lang, 'di ba? Opo. Dito, ituturo niya talaga Okay kung na. paano kayo kikita. Mm. Ay, tapos na yung mga araw na pakikitayan tayo ng kotse, alam mo yung gaganon ng mga pera sa ere, ganyan. Tapos na yan. Ang goal natin ngayon, maging healthy, plus kumita pa. So, yun. Excitement and energy ay nakaka-attract talaga ng tamang tao. Totoo yan. Diba? Sir Dennis, nandito yan. Kaya naman, pag nakikita namin yung post ni Miss Payne na nasa gym, nakaka-inspire mag-gym. Diba? Kahit walking lang, napapawalk ako talaga. Kaya hindi pa kaya yung mga weight lang. Run. Run. Yeah. So, yan. Following, Sir Dennis. Yun. Ang sarap ng usapan natin, no? So, 1 hour and 20 minutes mark. Wow. Paparating na tayo sa exciting part. I mean, sa last quarter ng ating So, syempre, hindi tayo papayag na hindi tayo mag-extend kasi si Coach Jovi na yan, di ba? So, yan. Coach Ingrid, Coach Ira. Ako gusto ko lang muna mag-thank you kay Coach Jovi. Kasi personally, nakita ko talaga na yung salamin pinakita ni Coach Jovi yung salamin ng kasi tayo mga everyday people, mga ordinary people, tayong apat, saka yung mga kasama natin sa Live Good community na lumalaban sa pangarap. And si Coach Jovi, ang isa sa mga great example, hindi na siya good example, great example siya, na tayo ay may pag-asa, diba? Si Coach Jovi nagkasakit na, diba? Ang tagal niya naging empleyado sa Baclaran, diba? Pero nakita niya na kailangan niya ipaglaban yung pangarap niya at ng pamilya niya. So, kaya nandito siya ngayon nagsishare kasi patunay siya na meron pang pag-asa. Yun. Coach Sigrid, Coach Ai. Thank you, Coach Yubi. Wala pa ba yung bagyo? Nandiyan. Wag na yun. Ang bagyo, ang Wala actually, pa. ang bagyo Hindi na si darating. Coach Yubi So, Oo. Coach Yubi, maihintulad ka sa bagyo. Bagyong mabait. Kasi Yan. bagyo ka Walang, dun sa pangarap mo. Tapos, yan. yung At mga walang pinsala. yung iniwan mong bakas dito sa munti naming tahanan, grabe. Yung wag titigil sa pangarap, yun yung tumatak sa usapan ko, na gagawin Clarity. yan. Gagawin din ni Coach Ai, tsaka ni Coach Ai. Yes. Salamat ng marami. Thank you Yes. po, Coach Ai? coaches. Thank you. Ayan, gusto ko na lang po mag-thank you, Coach Juby, sa inspiration niyo po sa amin today at yung testimony niyo na napakaganda at super energetic niyo nga po talaga. Totoo yung sinabi nila, super energetic. Thank you, Coach Ira. Sobrang nakakatuwa po kayo today. Thank you so much po. At siguro po, ano na lang po message niyo sa mga nanonood sa atin today, yung mga siguro mga gusto pa mag-start mag-business or i-try to live good na nawawala pa din. Ano pong gusto niyo i-message sa kanila? So yun lang, kung isa lang naman, kung meron tayo talagang mga pangarap na gusto nating makuha yan, so talagang pag sumikapan natin, lalong-lalo na dito ngayon kay Live Good. Kasi para sa akin, ito na yung chance natin ngayon. Kaya wala na tayong sasayangin, lalong-lalo na ngayon sa panahon na to. No? So kailangan na talaga natin, i-grab na natin kung maaari, talagang na natin. Parang bilisan na talaga natin, kasi wala na tayong hanapin pa 3 years na si Live Good eh. Trabaho mo na lang, talagang talagang may kapalit yung trabaho natin. Nakita na natin yun. Kaya wag na tayo magsayang ng oras kahit ano pang pagdaanan natin dito sa Live Good. May ihabol lang ako papani mga sinisiran ko. Alam niyo, halos duraan nila ako. Sabi niya, "Chu!" Sabi gano'n pag nagano ng product. Alam mo, sabi ko, bibiruin ko na lang. Sige ka. Sabi mo pa naman, may sakit ka. Hindi mo alam, ito na palang chance mo. Ito na, dala-dala ko na yung Live Good para sa'yo. Tapos sinataboy mo ako, sige, bahala ka. Ginaganon ko na lang. Pagka grabe yung na-experience ko eh. Pero yung mga na-experience ko na yan, na pagtataboy ng mga tao sa akin,
hindi ako na-heart, mas lalo ako na-challenge at na-excite at sumasaya ang puso ko. Sabi ko, ipaglalaban kita, live good. Kasi gaganon sila. Tingnan mo yung mga hindi naniwala dati. Sabi ko, ano ngayon? Oh, sabi ko, di ba, wala kayo masabi. Oh, sabi niya, oo na, salamat na, hulog ka ng langit. Kaya sabi ko, meron ako na-encounter dalawang halos duraan ako eh. Pero ang ginanti ko pa rin, sabi ko, sige po, naintindihan ko po kayo. Kasi, sabi ko, okay lang kung may mga pinagdadaanan kayo, pero nandito lang ako. Gusto mag-share sa inyo, baka makatulong sa inyo. Ginagantihan ko lang ng ganun. So parang pinapakita ko kagad yung love sa kanila. Pero maya-maya, nag-amo din, sabi niya, sorry po, kasi meron lang kasi akong pinagdadaanan, masakit kasi yung ganito po. Sabi ko, tama-tama, dala ko yung factor 4. So sabi ko sa kanya, i-explain ko yun, no? In-explain ko yung factor 4 doon sa park. Umiyak yung nanay. Sabi niya, grabe ka, grabe yung power mo. Sabi mo, ba't mo ako napaiyak? Sabi ko, sinabi ko kasi talaga na ito sa experience ko, makakatulong po talaga to sa inyo. So, tinry nila yung factor 4. O ngayon, nawala yung sakit niya sa tuhod niya. Tapos yung namimilipit siya sa sakit. O, ngayon, kaya ngayon, sa pati din sa product, kung sinasabi niyo na na parang mahina kayo sa inviting, alam niyo yung product magsasalita. Pag malakas lang kayo ang loob ninyo mag-share sa tao. Kasi ako kahit sa jeep lang, nakita ko yung mga marites, nagchismisan, sakit nila, may cancer, may diabetes. Maya-maya sabi ko, mga ate, ano yung mga sakit ninyo? Ay, ginaganon ko, kinakabalan ko, inano ko yung inishiner ko talaga, sabi niya, may cancer po ako. Ha? Patingin, may cancer ka? Grabe. Parang tusino, yung dito niya hanggang sa likod. Sabi ko, tama-tama, cancer survivor ako. So ngayon, nag-order siya ng International Wellness Pack. Subukan niyo ito. Sabi niya, talaga, salamat. Sabi niya sa akin kasi tinatawag naman siya mag-graduation, mag-chemo. Sabi ko, sana bilisan nyo lang nanay ha. Tawagan niya na ako, nag-ano pa siya ng pera sa anak niya. Ginagrab niya daw lahat eh. So, bakit naman yung hindi na sa akin? Kasi naano ko sa kanya na breast cancer survivor ako. Sabi ko, gusto talaga kitang matulungan. Marami natulungan ang Live Good product. Even stage 4 siya. Grabe, hirap na hirap siya. Grabe, ang dede niya talaga. Parang tusino. Tapos, iba na yung niya, yung amoy niya sa katawan niya. Oo, pero lumalaban siya. Nanay siya. Sabi, nanay, kawawa ka. I-grab mo ito, nanay. Sa bagay, naglabas ka na ng maraming pira. Upo, anak. Salamat, anak ha. Buti, nilalakasan mo ang loob mo. Upo, kasi gusto ko po talaga, naawa pa ako sa makarinig na may mga sakit na naranasan kong, sabihin ko, gumaling ako. Ayun, sabi, kaya mo nagagawa yan. Oo, lalakasan ko talagang loob ko, nanay. Kahit ano pang pagdaanan ko na mga inano nyo, kahit hindi kayo maniniwala, ipipilit ko po talaga sa inyo kasi alam ko na makatulong ako sa inyo yun. Kaya tuwan-tuwa sila, napapaiyak sila. Totoo yan. Thank you po. Gusto ko lang din, thank you Coach Joby pero gusto ko lang din i-end to na parang, gusto ko lang sabihin na kung tayo nga pinagtitiwalaan natin sumakay sa mga taxi, sa Uber, alam mo yun, para makarating tayo sa pupuntahan natin na hindi nga naman natin sila kilala. Hindi natin alam kung anong kakayahan nila mag-drive, although may mga license sila. Yung mga bagay na sumasakay tayo ng eroplano na hindi natin kilala yung piloto, hindi natin nakikita yung piloto, pero tiwalang-tiwala tayo. Tapos yung mga bagay na ginagrab natin pero hindi naman natin kilala yung nagbibigay sa atin ng services, bakit hindi natin gawin dito na kung ang nakataya naman is yung health natin? Diba? Kung health naman yung pinag-uusapan, lalo na, kung sabi nga ni Coach Joby, kung sa kitaan, sa invite, kung gusto mo ipangalawa yun, walang problema. Pero pagdating sa health, lalo na kung organic, bakit hindi nyo po subukan? Yun naman yun. So, pero kung kailangan nyo pa ng maraming mga patunay, may mga certificate of analysis, ang Live Good, lahat ng certification, nandyan yan available, hingin nyo lang po at ibibigay namin. So, maraming salamat, Coach Joby, ha? Hanga ako sa iyo, Coach Joby, sa pagiging humble mo sa mga nag-reject sa iyo, kaya bless ka. And ang galing naman ni Coach Joby, totoo po yan. So, maraming salamat, Coach Joby, sa pagpapaunlak mo sa amin dito sa ating munting tahanan. Huwag ka munang bababa pagtapos kong i-end yung live para makapanghingi po kami ng picture. Sa mga nakasama natin sa live, sa replay,
comment lang po kayo, share your heart lang kayo dyan para supportahan natin yung episode natin today. Again, ito pong QR code ay QR code ni Coach Juby kung gusto niyo pong matutunan kung paano magsimula sa Live Good. Ako po si Arnold Pilipada, kasama si Coach Sigrid, and Coach Ira, kasama ang ating magiting na si Coach Juby. Maraming salamat po sa inyo. Until next week. Bye-bye. See you next week.